Hey guys! Welcome back to another episode of Jobbers Hobby Hour. And for today's episode, magse-select na ako ng mga future breeders ko doon sa mga balloon mollies natin. Or yung iba tinatawag na culling. Kumbaga, separate natin yung mga culls, reject, base sa preference ko, at yung mga future breeders natin. So, since nasa age naman na yung mga balloon mollies natin, nakikita ko medyo naghahabulan na sila. Nagsisimula na sila mag-breeding. Ang age nila ay nasa 2.5 months na. So, titingnan natin kung makakapili na tayo ng mga genders, tapos yung mga future breeders natin, tapos yung mga reject, isa-set aside ko muna para yung tab natin is ma-reserve lang para dun sa mga future breeders natin, tapos ma-reach nila yung maximum growth ng mga balloon mollies natin. So, eto sila ngayon. Ayan. Dito ko sa tab na to mamimili ng mga breeders kasi kung mapapansin nyo, sila yung medyo malalaki na. Tapos, ayun, may mga naghahabulan na rin na nag-i-start na mag-breeding. Pero hindi ko sure kung magsisimula na mabuntis yung female dyan. Pero baka yung male nag-mature na yung ano niya, sexual mature na siya. Tapos, dito naman sa mga tab na nandito, ayan, sobrang green ng tubig, kita ba? Ayan. Yung mga balloon mollies na yan, magsusort na rin ako dyan. Magtatanggal na rin ako ng ibang rejects dyan para mabawasan sila, hindi masyadong crowded, tapos ma-reach nila yung maximum growth rate ng balloon mollies natin. So, tatanggalin ko dyan yung mga long bodies, yung mga hindi papasok sa preference ko, yung mga pangit yung fins. Ganon din naman dun sa kabila. So, syempre, ang gagawin ko muna sa una, kailangan ko mag-prepare ng mga viewing tank para makita natin yung hindi lang yung top view ng mga balloon mollies natin, kung di pati yung side view para makita natin yung totoong itsura ng finnage nila tsaka ng shape ng body. So dito ko ilalagay sa kabilang tab yung mga good para sa preference ko, good para sa akin, tapos dito yung mga reject. So guys, sa top view pa lang naman makikita mo na sa kanila kung sino talaga yung rounded yung shape ng body. So yun yung mga una kong kukunin para makita yung side view nila, tapos yung mga finnage nila kung okay din ba. Tapos, isa pa pala sa suggestion ko na gawin nyo bago kayo magkaling, para sa akin lang to hindi ko muna sila pinakain this morning. Kasi doon ko makikita yung shape talaga nila. Kasi minsan yung iba pag pinakain talagang sobrang nagiging busog sila. Talagang magmumukha silang rounded. Sa sobrang busog nila, nagmumukha silang rounded kahit long body talaga sila. So yun, di ko muna sila pinakain para makita ko yung tunay na shape ng katawan nila. So, eto na ngayon guys, yung napili kong future breeders. Ayan, kung mapapansin nyo, sila yung talagang mukhang balloon molly, na rounded talaga yung katawan. Tapos okay naman yung finnage nila, hindi pa ganun ka-develop.
Pero hindi pa rin, Juby pa lang naman din sila, so mag-iintay pa ako hanggang fully develop yung mga fins nila. Pero sa body, sila yung pumasok sa preference ko. Yung medyo rounded, medyo maiksi, yung caudal pentacle. Tapos, ito naman, yung mga nag-long body. Ayan, magaganda rin naman shape nila. Medyo rounded din naman, kaya lang medyo humaba yung caudal pentacle nila. So, sila yung mga, isusort ko pa to, check ko pa ulit kung meron magiging potential dito na masama sa mga future breeders natin. Pero yung mga mahaba yung caudal pentacle na yan, ayan, mga ko na sila as cal or yung reject ko. Kung mapapansin nyo guys sa dalawa, dito sa mga napili kong future breeders, mas malalaki pa tong mga cals natin o yung mga na-reject ko. So, kaya ako pinili itong mga to dahil nga sa shape ng katawan nila, sa finnage nila. Tapos, kasi ito baka kasi possible na late lang yung pag-grow nito dahil nga medyo crowded sila dito sa isang rep tab. So, kaya ko aalisin tong mga cal dito, ilalagay ko sa ibang tab para yung nutrients tsaka yung mga beneficial na bacteria dito sa tab natin is sa kanila lahat mapunta at yung foods. Syempre, wala silang ka-share, wala silang ka-competition, kaya yung growth talagang ma-maximize natin yung growth ng balloon mollies na to. Ayan. Tapos ito, ikukunin ko pa tong iba na to kaso medyo umilap na sila eh. Kaya dahan-dahanin ko pa din silang kunin. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo yung final na napili ko. So ito, kaya ako pinili tong kaya ako nagsusort or nagkakal na mga balloon mollies. Kasi gusto ko ma-maintain kahit paano yung talagang rounded na balloon molly. Yung maganda shape, yung bilog na bilog. Kaya ako pumili ng mga ganitong itsura para sa mga susunod na batch. Mas maganda pa rin yung lilitaw. Tapos aalisin na natin itong mga long body para sa susunod na batch. Kasi kapag hindi ko inalis yan, possible na sila yung mag-breed sa mga short body talaga, sa mga rounded body. So, hindi matitigil halos yung paglabas ng mga long body. Baka mas dumami pa. Tapos, dito naman, etong mga cal or yung mga mabay pentacle, balloon molly pa rin naman silang considered kasi medyo rounded pa rin naman sila. May ilan na lumabas na long body talaga na kala mong lyre tail, long body lang. Pero hindi naman ibig sabihin nito is reject na sila, ay talagang pangit na sila or di kapaki-pakinabang. Kumbaga good aspect pa rin naman sila. Tapos maganda pa rin naman sila and possible sila maglabas ng mga quality na balloon mollies din pero limited na lang siguro. Dito naman sa kabilang tab natin, meron tayong mga nakuha na hindi ko na talaga maiko-consider as balloon molly kasi talagang kung makikita nyo, yung body nila talagang sobrang haba na parang long body na. Ordinary black molly na lang yung itsura nila. Ayan. Yan yung itsura nila sa top view, tapos ito yung itsura nila sa side view. Kung makikita nyo talagang parang black molly na lang sila. So ngayon, ang gagawin ko rito, isasama ko na dun sa mga black mollies natin. Hindi ko na siya sa balloon molly isasama. Pero possible na meron pa rin genes dito sa kanila na maglabas ng balloon molly. So yun yung dahilan kung bakit tayo nagsusort ng mga cals tsaka sa mga quality. I mean sa good tsaka sa mga reject. So para ma-maintain yung quality ng mga mollies natin. Ito yung example ng ideal na female para sa akin. Ayan, kung makikita nyo, maiksi yung body niya. Short body talaga siya. Tapos good finnage naman. Tapos rounded talaga sila. Na talagang maiko-consider natin as balloon molly. Base ito sa preference ko, alam ko naman sa sarili ko na hindi siya ganun ka pinaka-quality pa. Kasi maraming mas quality bukod dito. Pero dito kasi sa available na genes ng mga balloon mollies ko, sila yung lumitaw na may potential. Ayan sila. Sobrang cute. Tapos, maiksi katawan at rounded na rounded. Ito naman yung male. Yung male, usually hindi naman sila ganun ka-rounded as female. So ako, sa preference ko, sumiselect lang ako ng maganda yung shape, hindi ganung mahaba yung pentacle, tapos maganda yung finnage. Okay na sa akin yun. Tapos maganda rin yung size. So ayan, maganda na may finnage niya. Hindi rin ganun kahaba yung pentacle niya. So, kinonsider ko siya as good balloon breeding material. So, ayun guys, ganun lang nakapagkal na tayo ng mga balloon mollies natin. Na-sort ko na yung mga reject sa mga breeding material ko. Pero yung breeding material ko, hindi ko naman sinasabi na
class A quality talaga sila. I mean, yung mga good quality talaga. Base lang to lahat sa preference ko. And then, yung mga gender nila, hindi ko na sila pinaghiwalay as female and male. Kasi ang purpose ko rin naman talaga is yung paramihin sila. So, pinagsama ko na sila, hindi ko na pinaghiwalay yung gender. Tapos, nakita ko naman kasi na mas madami yung females kaysa sa male. So, yun lang na may concern ko. Kasi kapag mas marami yung male, dapat talaga magbawas ako ng male sa tab para hindi ma-stress yung mga females. So, yun, kaya hindi ko na pinaghiwalay yung gender. So, yun lang. Kung bago ka sa channel na to, huwag mong kakalimutang mag-subscribe, like and share this video, and click the bell button para sa mga susunod pa nating episodes.